Hi guys! Welcome to my channel. This is Lady Tarot. Magkakaroon tayo ng pick a card reading about your November 2023 Tarot prediction. So, magkakaroon tayo ng 3 parts. So, first, tatalakayin natin yung inyong personal. Second part is your wealth or yung yaman or pera. And third part is about your love life. So, meron tayong tatlong piles na tutulong para sa atin. First pile is yung Muse Tarot, kung saan meron siyang white crystal. Second pile is yung Tarot of the Divine, may apatite. And the third pile is the Mystical Manga Tarot na may red jasper. So, pause nyo yung video kung gusto nyo. Pakiramdaman nyo kung aling pile ang mas nalalapit sa inyo. And kung nakapili na kayo, go to the description box or sa comment section para makita ang timestamp. And, yan, kita-kits sa reading. Hello, pile number 1. So, napili nyo ang Muse Tarot na may white crystal. So, ito ang magiging reading nyo. Okay. So, let's start with your personal. Let's see kung ano ang magiging prediction para sa inyo. Uy. Okay. Okay, ito. Tapos okay, spirits, guides, God, kung saan man kayo naniniwala, or ancestors, please help pile 1 to get some confirmation or sneak peek kung ano meron sa kanila month of November. Okay. Okay, parang medyo okay. So, meron tayo yan. Yan. Okay. So, may ilan to? Sige, tingnan na natin to. So, let's see. Hindi ako magta-take ng reversals. Pero, yaman natin lahat ng cards. Ito, ano to? Ayan. Okay. So, ayun. Meron tayong Page of Voices and 4 of Emotions, or ang voices ay Page of Swords, ang emotions ay Cups, so ito ay 4 of Cups. 10 of Materials ay 10 of Pentacles, the Hermit, tapos 6 of Inspiration or 6 of Wands, ito. Tapos, ay, that pa rin pala ito. Okay. The Tower. Tapos, Muse of Emotions. Ito ay King of Cups. And, 10 of Voices or 10 of Swords.
So, base sa nakikita ko dito, ang energy nyo ay so, Six of Wands, Tower, Ace of Emotions, Hermit. I can see some, or may nakikita akong malaking changes na mangyayari sa inyo this November. So, parang masasabi natin, nasa state kayo ng boredom or stagnancy, or parang wala nangyayari sa life nyo, or currently sa bahay lang kayo, wala masyadong ginagawa, pero magkakaroon kayo ng idea, or sure na, yes, idea kung saan matagal nyo na itong napag-isipan or matagal nyo nang balak gawin, and mukhang matutuloy nyo namang umpisahan yon. And nakikita ko din yung idea na yon is about kung paano kumita ng pera or abundance of wealth. So parang yun yung gusto nyong makamit. And nakikita ko namang magkakaroon ng big changes. So you need to start something, taking a step at a time. So pwede rin natin itong masabi na breaking of the old and welcoming of the new. So parang mga old habits, parang iwasan nyo na yon, or babaguhin nyo na yung mga habits nyo kung saan mas magiging productive kayo para ma-attain nyo to. And masasabi din natin yung 10 of Voices. I can see na it's an ending of a tough cycle. So nakikita ko magiging successful kayo sa inyong mga plano or sa inyong mga balak gawin, kasi ito ay Six of Wands. So this means victory. You will be winning pile number 1. And you'll be able to attain abundance in wealth. And ito din. So, King of Cups. Magkakaroon din kayo ng let's say, emotional fulfillments. And or extreme happiness ang inyong mararanasan. So, in other words, sa una, parang laylo lang kayo, walang masyadong nangyayari, tamad-tamad sa buhay. Pero magkakaroon kayo ng stroke of inspiration or ideas para umpisahan yung mga balak nyong gawin para makamit tong mga to. So, hingi pa tayo ng tulong sa ibang mga deck or sa ibang deck. Okay, let's see kung ano pa ang pwedeng. Okay, ito. Kumana na siya. Ayan, opening to discovery. And parang yan yung page of voices. May madi-discover kayo kung saan magli-lead kayo sa 10 of Pentacles or sa abundance in wealth, and sa ano to? Oh, sing beyond. Wait, natin. Ayan. So, nakikita nyo kung ano yung gusto nyong makita, or, kung ano yung gusto nyong makamtan, or yung end goal nyo, which is napakaganda. Ayan. So, magkakaroon tayo ng, or pile number 1, nakikita kong magkakaroon kayo ng changes, movement para gawin ang gusto nyo, which is nakikita ko na mag-lead up to success. Yan. So push nyo lang kung ano man yung maisip yung mga ideas, try it. Malay nyo baka mag-lead to success yun para sa inyo. Okay, so let's go to wealth. Parang yung personal nyo nag-describe na about sa wealth. So let's clear this up. Okay, so na-clear na natin ang ating table. So, let's go to sa wealth part nyo. We'll be using different deck here for us to get some help.
Tingnan natin kung anong masasabi. Oops. Okay. Ano na natin. So, meron tayong 7 of Pentacles. So, it just means nga parang impatient nga kayo or bored. Or you are waiting for something to happen. Kasi may inaantay nga kayo. Tapos, hindi kayo makapag-antay or sabihin na lang natin natatagalan sa mga pangyayari. Pero, makikita ko namang basta patience kayo, malarating nyo rin yung end goal or masasabi natin investment. So, kapag nag-i-invest tayo, so, kailangan ng panahon doon. Hindi agad-agad may makikita tayong resulta. So, ganun ang sitwasyon natin, guys. So, parang yun din yung sa umpisa na 4 of Cups, yung sa personal. Oops. Kunin ko lang ito. Okay. So, meron tayong Ace of Wands. Ayan. So, mag-i-ignite ang passion nyo para makaisip ng ways para kumita ng pera. Ayan. And, hindi tayo ng tulong sa mga spirits, sa guides, para kumuha ka na confirmation or sneak peek about your vows. Ayun. This November. Wow! Judgment. Okay. So, it just means na may something big na paparating about sa this month of November. Baka ito na yung inaantay nyo or yung yes, matagal nyo nang inaantay. So, good for you guys kung ano man yun. It can be, well, masasabi din natin job offer or sahod or 13 month. So, pwedeng pumasok yun doon. Di natin sure. Or alam nyo naman yung sa sarili nyo kung ano yung inaantay nyo. And meron tayong Page of Cups. Okay. So, ayan. Parang nire-ready nyo na yung sarili nyo sa magaganap na malaking or sa malaking papalating na pangyayari para sa inyo. So, ayan, mukhang maganda naman yung nakikita natin sa belt. So, let's get some help for other decks or for other confirmation. Let's see kung ano pa masasabi sa inyong belt this November 2023. Okay, let's use this. So, yun. Okay. Oh, emotions are running high. Ayan. Wait. So, parang kakibat nito yung pag-aantay nyo. So, inip na nga talaga kayo, guys. Tapos, kapag dumating naman yan, talagang magiging emotional din kayo sa mangyayaring yon. So, good for you. Napaka something big or something unexpected na darating na para or masasabi natin karapat-dapat para sa inyo. Oops! Dami. Okay, ulit. Sorry. Ang gulo na ng orientation. Wait lang. Well, I'll try to learn. Ayan. Ang kulit na to Mukhang hindi talaga din makapag-antay ang judgment card para surpresahin kayo kung ano man yun. Ayan. Kuha natin itong Ace of Wands. Let's get at least or dalawa. Doon na kami.
Mhm. Mahiyain nata itong mga, ayun. Okay. So, sabi dito ay bring love into the situation. New moon in Aquarius. Okay. So, pwede rin yung kaakibat ng Page of Cups. So, masasabi nating love what you're doing or yes. So, mahalin nyo or take interest dun sa mga ideas na gusto nyong gawin para mas lalong mabilis ang pagdating ng wealth or ng yaman para sa inyo. Ayan. So, take love for what you're doing. It can mean or it can lead to your success. And ayan, last one. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Ayan. Isang malaking confirmation na kung saan ang inyong ginagawa ay may kahahantungan. Ayan. Basta wag lang tayong nakatambay lang kasi na-expect nyo may darating na pera. So, walang ganon. Kailangan natin kumilos or isabuhay or gawin natin yung mga naiisip nating ideas para mas lalo pa nating makamtan yung ninanais natin, which is dito ay pera. Yan. Okay. So, ayun ang nakikita ko dito sa inyong wealth portion, pile number 1. So, take actions on or bring life to your ideas para ma-attain nyo yung ina-achieve or yung ini-aim yung success in life or kung gusto nyo ng financial freedom, then you need to take actions and work for it. And nakikita ko namang magiging successful kayo. And yun din yung nalabas dun or lumabas dun sa personal reading or dun sa first part kung saan lumabas yung 6 of Wands. So, magtatagumpay kayo, pile number 1. So, let's move on sa love portion. Clear ko lang tong table. Okay? Okay, so, pile number 1, nandito naman tayo sa inyong love portion. So, let's see kung ano masasabi ng mga baraha sa atin about sa inyong love life this upcoming November 2023. Okay. Hoy, Temperance. Okay. Let's see kung meron pa. Of course, may kasunod pa yan. Ayun. Ang dami. Wait lang. Oh, 6 of Swords. 3 of Swords. 9 Swords. 10. And, okay, lumabas siya. Justice. Bakit kaya sila lumabas ng ganyan? Okay. Kaya natin yung main energy. Star. Okay, lumabas natin ng Temperance, 6 of Swords, 3 of Swords, 10 of Pentacles, Justice, at the Star. So, nakikita ko dito ay So, I'm sorry to say pile number 1, pero ito yung unang na feel kong energy dito. So, either kakagaling nyo lang sa heartbreak kasi 3 of Swords symbolizes something like heartbreak, stress, something na nagtapos na relationship,
Pero it can also mean, or if you look it to other way or other perspective, it just means freedom. Or ayan, malaya na kayo on that. Let's say, for example, napaka-toxic ng relationship nyo dati. So, masasabi natin nagkaroon na kayo ng freedom mula doon. And temperance, it can just means na you are divinely guided, pile number 1, rest assured. Or you are balancing out yourself. So, pinaprioritize nyo yung sarili nyo, binabalance out nyo yung mga positive and negative. Kung dati puro negative, as we can say, that, kasi nga, sa Three of Swords, for example nga dati na, toxic, or dumaan kayo sa toxic relationship. So, binabalance out nyo na, or you're releasing all those negative energy, and welcoming in positive energy naman. And Six of Swords, it can means na moving from one place to another. Baka we can say na moving on stage, or baka you will able to look for a new love in a different place, or pwede nating sabihin changing of mindset. So, nag-iba kayo ng mindset nyo, guys. So, kung dati, yun yung mga type yung mga tao, let's say mga bad boy, I'm not saying na, or, okay, sorry, I don't want to discriminate those types of characteristic. Kung yun yung mga type nyo, edi go lang, basta kayo masaya. So, para masasabi natin mag-iba na kayo ng mindset or ng mga type ng mga tao. So, kung dati masasabi natin immature, so maghanap na kayo ng mga taong mature, mag-isip, or someone who will able to take care of you rather than you're the one doing ang hirap in English, or Tagalog na lang natin. So, kung dati gusto nyo kayo yung nag-aalaga, so ngayon nag-iba na yung mindset nyo na parang ang hanap nyo naman ay yung taong mag-aalaga sa inyo, kasi dumaan na kayo sa matinding mga challenges or toxic relationship. So, ayaw nyo nang mangyari uli yun sa susunod yung relationship. Kaya nag-iba na kayo ng preferences sa isang tao. And meron tayong justice. So, masasabi natin sa scale, ayan, wait, para kita nyo. Ayan. So, dito sa justice, meron siya yung scale. So, masasabi natin connect din siya sa temperance, which is balance. So, you will able to attain balance, guys, para number 1. And kung meron man kayong, let's say, kaso or legal, or may kinalaman sa legal or sa batas, nakikita ko namang magtatagumpay kayo. Ayan. So, 10 of Pentacles. Ayan. Isang magandang card yan in regards sa pag lumabas sa love life. So, na-balance out nyo na ang inyong mga sarili, ang mindset, or alam nyo na kung ano yung gusto nyong mga type na tao. So, doon makakadanas kayo ng extreme happiness, or masasabi din natin sa pera. Hindi natin sure, baka may sugar daddy or sugar mommy kayong makatagpo or what. Well, it's up to you. Kung ano man yung wini-wish nyo. Ayan, the star. So, you're hoping for something to happen, file number 1. So, I can say na you're hoping na hindi kagaya ng past relationship nyo, na kung saan dumaan kayo sa matinding trauma or napaka-stressful na situationship.
Pero I can see na magbabago ang lahat ng yon, and you will know your worth. Yan. So, alam nyo na kung sino yung mga tao para sa inyo, or yung karapat-dapat sa inyo. And ang ending is ang Ten of Pentacles. So, ayan. Maganda yung nakikita ko so far dito sa inyong mga file. Pero hingi tayo ng tulong sa pandek about sa love life. So, let's see kung ano pa yung pwede nitong sabihin para sa atin. Ano ang masasabi nyo kay pile number 1 about sa kanilang love life this November? Okay. Ano to? Dalawa. Okay. So, meron tayong ano ko to? Ayan. Twin flames. Your passion ignites. Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay. So, masasabi natin yung sa trust card. Pwede siya sa Six of Swords. So, ayan. Transformation. So, pwede natin masabi na pag iniba or transform natin ang mindset natin, we will be able to attain some changes. And ayan, accept the current situation. So, ayun na nga, kung nagiging, or for example, again, kanina pa itong example na to, sorry guys. So, kung nasa, let's say, toxic relationship kayo, or feel nyo hindi na siya nag-work out, you need to assess yourself, assess yourself, assess nyo kung nasan na kayo, or kung okay pa ba, and you need to accept it, kung kailangan ng bitawan, or kung kailangan ng let go, kung para naman si kabubuti nyo, kasi kung hindi na maganda ang nangyayari, then, sad to say, that would be the wise decision to make. So, ayun na. And twin flames. Twin flames. Your passion ignites. So, I believe na in the process of transformation, or kung saan in the process na nagbabalance out kayo ng sarili nyo, meron tayong mag-i-ignite, or passion, we can say. Or pwede rin twin flames. You can able to meet your twin flame kung naniniwala kayo doon, or if you believe on twin flames, then this is a confirmation for you. Ayan. So, ayun guys, na nakikita ko. In summary, you'll be able to achieve freedom, or in any case that you have gone through a toxic relationship, or a situationship na walang let's say walang nangyayari, or more on sa negative side, you will be able to realize it and change your mindset or your perspective, and magkakaroon kayo ng, or malalaman nyo kung paano nyo i-balance out ang sarili nyo. And pag na-attain nyo yun, and maganda na yung mga susunod, or pwede natin masabi may meet nyo yung inyong twin flame in the process. Okay guys, so that's all. So hopefully nag-resonate ang inyong personal wealth and love life reading, pile number 1. So kung nagustuhan nyo tong reading na to, please like and subscribe, and I'll see you on my next videos. Bye! Hi, pile number 2. So, napili nyo ang Heart of the Divine na may appetite. So, ito ang magiging reading nyo. Okay? Oops. Let's see. Okay, so this will be the first part ng reading about your personal in regards about sa upcoming month ng November 2023.
Let's see. Uy, Ace of Coins. Okay. And, oops. Let's see kung ano ang binigay sa atin. Okay, King of Wands. Page of Coins. Queen of Wands. Okay. Four of Coins. Maganda ang aking nakikita sa inyo. Pile number 2. So, last card. Para tuloy na natin ang reading. Let's see. More on fire and earth energy so far. So, ang coins represents pentacles and okay. Ang wands ay ayan, wands. Masyadong madami para ito. Okay. So, ayan. Nakikita ko majority ay puro fire energy. So, pang number 2 ang nakikita ko sa inyo. Simply to say, napaka-dynamic or exciting ang magiging or pagdating ng November or month ng November para sa inyo. So, King of Wands and Queen of Wands. Nakakakamali. Ayan. So, this shows an explosive energy. Napaka-passionate nyo, dynamic, or yung sa Queen naman, let's say, attractive nyo. So, ang lakas, or masabi natin, ang lakas ng dating. So, either kayo, ang lakas ng dating nyo para sa iba, or ang lakas ng dating ng month of November para sa inyo. So, or overall, masasabi natin napaka-hype. Magiging hype ang inyong November. So, meron 2 of Wands. So, ang dami yung naiisip ng mga plano or ideas. So, parang nakikita kong marami kayong sasalihang mga events, mga gala, outing. And, sinusuportahan naman niya ng Page of Coins at Ace of Coins. So, yung mga gala na yun, para, ayun nga, meron naman kayong panggastos para doon. Or, mga plano or ideas para mag-umpisa ng business or para kumita din ng pera. Or, meron na kayong inuumpisahang business or let's say online shop or TikTok shop. So, ayun. Tuloy nyo lang. And 4 of Coins. So, despite na napaka gala nyo or let's say, ang dami nyong sinasamahan or pinupuntahan mga events or mga places, nakikita kong hindi kayo nagpapabaya sa pera, which is nag-iipon kayo. Or, baka, the other way around, nag-iipon kayo ng pera para makapunta doon sa mga ganong events or mga gala. Okay. So, ayun, napaka-dynamic ng nakikita ko so far this November. Pero, tingnan natin kung ano pa masasabi ng ibang mga baraha or other confirmation. Let's see for this one. Okay. So, ano pa pwede nating maidagdag? Kung ano meron sa or kung anong ganap this November kay pile number 2. Let's see. Spirits,
guides, ancestors, God, kung saan man kayo nananalig or naniniwala, let's seek for their help para makita natin kung ano pa may dadagdag sa ating current confirmation this November. Okay. Medyo mahihain nata sila ngayon. Oops. Okay. Let's see. Okay. So, meron tayong close encounters. So, baka significant ang number 10 para sa inyo. Let it go. Number 24. And puro love, Sacred Reverence, number 47. Ayusin natin. Okay. So far nakikita ko puro let's see, about love. Puro heart shift din tapos may butterfly pa. So, close encounters. So, sa sobrang attractiveness or sa sobrang attractive nyo, hindi mo labang may ma-meet up kayo someone new or birds of the same feather flocks together. So, parang ganun nga. And then, let it go. So, siguro masasabi natin sa Four of Coins, kung saan nagsisave kayo for the future. So, baka ito na yung confirmation para let's say, gamitin or maglabas ng kahit anong halaga for that. Para naman sa ikagugusto nyo yan. So, parang let's say, sahod. So, talagang let's say may pinag-iipunan kayo, pero hindi naman masamang bumili kahit konti para sa sarili nyo, kasi you deserve it. Ganon. So, for example ako, ayan, nagtitira ako ng konting halaga for snacks, which is kinakain ko para manood ng movie or anime. So, let's say, how I show myself self-love. Ganon. Sacred Reverence. Ayan. So, napaka-holy naman ang dating nito. So, parang, let's say, something sacred will happen or pwedeng divine encounter may maganap na divine encounter sa inyo this November. So, we cannot say for sure kung ano yung divine na yun. Pero, talagang ika-heighten ng inyong inner self or let's say emotional capacity or emotional fulfillment. So, ayun. Okay, so ayun ang aking nakikita sa inyong personal car prediction for this November. So, basically, napaka-hype or may hype na magaganap. And hindi kayo mag-aalala sa pera or you are saving for those hype to happen or for those events to attend to. And close encounters, or you will be able to meet others with same wavelength as we can say, or same characteristics or descriptions or hobbies na meron din kayo. Ayan. So, let's clear the table and moving on for your second part about Seville. Okay, thank you for waiting. So, let's move on about your Val portion, file number 2. So, we will be using a different deck here and see, tingnan natin kung ano yung masasabi nila. Okay. Oh, 7 of Pentacles. So, yun din yung unang lumabas sa file number 1. So, baka meron din kayong inaantay or inip na kayo for something. Or let's say about
meron kayong investment. And, ayan, ang dami. Wait lang. Sorry. Okay, ulit. So, ayun nga. Baka meron kayong inaantay for something to happen. Most likely about investment. Pero, hindi naman agad na. So, kapag, for example, tinanim natin, hindi naman siya agad-agad bubunga. It takes time. So, hinihingi nito ang patience para doon. Wait, Ace of Pentacles. So, ayun nga. So, baka meron tayong bagong way para pagkakitaan ng pera. Or kung iisipin, pwede rin nating masabi na baka may bagong job offer para sa inyo. Kung naghahanap pa kayo ng trabaho, it's a good sign, or this is your confirmation. And Four of Cups. Okay. So, it also represents Seven of Pentacles. Boredom, stagnancy, parang walang masyadong nangyayari, tamad na tamad kayo, which hindi nga kayo makapag-antay. So, nakikita kong atat kayo, or you are impatient for a news, or sabihin natin nag-apply kayo sa isang work or sa isang company, and inaantay nyo pa kung pasado kayo sa interview or sa final interview, kung kailan pa yung, or kung pasado nga kayo. And Two of Pentacles. Ayan. Okay. So, nakikita ko sa nakikita ko napakasipag nyo, pile number 2. So, despite na may inaantay kayong result, or news, or offer, hindi kayo nag-i-stay lang dun sa isang yon. So, gumagawa kayo ng paraan for other flow of money or income. So, nagmo-multitasking kayo. So, pwedeng nagja-jumble kayo ng dalawang work. So, meron kayong trabaho sa umaga and meron namang trabaho para sa gabi. Or, let's say, work from home. Ganda rin yun. Tapos, nag-online selling din kayo in your free time. So, that's what I can see here. Ayan. So, nakikita ko namang napaka-hardworking nyo and waiting for that news to come. Kuha pa tayo ng other confirmation. Kung ano pa yung pwede maidagdag dito. Let's use this deck. Okay. So, help us kung ano pa yung pwede maidagdag. Nakikita natin napakasipag ni pile number 2. Nagmo-multitask. And nag-iisip sila ng mga new ideas for how to earn money. Kahit ngayon ay let's say naiinip sila. Ganun. So, ito na feel ko to. Ano to? Oh! Magandang card. Okay, good news naman, pile number 2. Nakikita natin magiging successful tayo. So, ituloy nyo lang ang inyong ginagawa at makakamit nyo ang inyong gusto. So, prosperity lies ahead. New Moon in Taurus. So, baka may sign kayo ng pagiging Taurus, which is napaka-hardworking, dedicated, and let's say stubborn. Pero in a good way. Ayan. So, let's check for other confirmation here. So, nakikita kong ito. What's this? So, it's time to take action. New Moon in Aries. Ayan. So, hindi kayo yung taong nag-aantay lang sa isang bagay. You look for other ways to earn money. So, Two of Pentacles nga, which is a good representation. Okay. Let's see for the other
Wait. Kunin ko lang to na necklace na. Ano? Tingnan natin kung ano meron dito sa last card. And ayan. You're very close to achieving your goal. Give us moon. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama yun. Pero, kalimutan na natin yun. Ayan. It's a confirmation, guys. Yung inaantay nyo, darating na rin yan. Or, yung inaantay nyo results sa inyong interview or final interview, lalabas na rin yan. And nakikita kong maganda ang kahihinatnan nun. Ayan. So, this is your confirmation pile number 2. Just keep what you're doing, strive what you're doing, or strive what you're aiming for, and you will able to achieve success. Ayan. So, ayun. In short, or let's do a summary. So, pile number 2, nakikita nga natin stagnant kayo, bored, or bored sa bahay, walang nangyayari, walang ganap sa inyong wealth or sa inyong career. Pero, I can see some movement and nagtitake action din kayo para makamit ang inyong aim, ang inyong goal. And sabi nga dito sa mga cards na to, 3 confirmation na nagsasabing makakamit nyo ang mga yan. So, kung gusto nyo ng financial freedom, go for it. Or you will able to achieve for it. And, ayun. So, pwede din nating masabing, be an Aries. So, hindi naman sa pagiging aggressive, pero take action. Not just being passive. Tapos, be like a Taurus. So, dedicated. And, napaka-responsable nila. Ayan. So, keep in mind these qualities. Pile number 2, and you will be able to achieve success in wealth. Okay? So, maganda ang aking nakikita sa inyo this part or this upcoming November. Trust on it or manifest it, and let's move on to your last part, to your love life reading. So let me clear this table. Okay, hi guys, thank you for waiting. So pile number 2, nandito na tayo sa inyong love life portion ng reading. Okay, so hingi tayo ng tulong sa deck na ito kung ano ang masasabi nila for... Ay, ang bilis Okay, ano to? Uy, the Fool. Okay. Let's see for other confirmation here. Okay, ano to? Oh, huh? Wait, 6 of Swords. So, parang halos kaparehas ng pile number 1. Meron ding 6 of Swords. Technically, yung din ata yung pangalawang lumabas doon. And 6 of Wands. Oy. More on 6 tayo. Parang tabing lang. Ayusin natin to. Okay. Back to the shuffle. Tingnan natin kung yun. Okay. Uy, 2 of Pentacles. Okay. Ito, ano ba siya? Ace of Pentacles. Sagana kayo sa Ace of Pentacles, pile number 2. Ay, wow. Okay. Ulit. Or back to shuffle. Let's see. Ayan, ito siya. Ano to? Uy, 8 of Wands. Okay. Pantay na ba? Hindi ko alam eh. Okay.
So, back to your reading pile number 2. So, meron tayong the Fool. Yan. It just means a new beginning. Or, say, happy-go-lucky kayo for this month about sa love life. And, let's say you are taking chances. Or, tinatry nyo lahat. Or, masasabi natin, hindi kayo choosy mamili. Or, hindi kayo choosy sa mga taong gusto nyo makihalubilo. Or, let's say, love interest. Kung single kayo. Yan, ganun. Kung single. Pero kung in a relationship or situationship kayo, so, masasabi kong gusto nyo mag-try ng new things with your partner. Let's say, kung hindi nyo pa nagagawa or pumunta sa ibang lugar or makipag-date doon. So, ito na yung time para mag-go out kayo and i-try nyo yung new things na hindi nyo pa nagagawa dati. So, Six of Swords, ayan, it just means na moving from one place to another. So, it can be na magta-travel kayo or kung single kayo, baka may ma-meet kayong tao na hindi taga sa inyo or magagaling sa ibang lugar or most maganda kung sa ibang bansa, but it's up to you kung saan nyo gusto or kung gusto nyo ng ganon, afam, charot. And Six of Wands, ayan. So I can see na magiging victorious kayo or it's a success card, as we can say. So success ang mga gusto nyong gawin this month of November. So baka, well, darating nga yung mga holiday, baka dun sa mga time na yon pwede kayo maggala or gawin yung mga gusto nyo na hindi nyo pa na-experience. So, ayan, magpapaka energy kayo ng the Fool dito. So, happy-go-lucky, trying something new, going out for an adventure, traveling the world. Ayan. And, Two of Pentacles. Okay. So, it just mean na medyo contradicting to sa nauna explanation, pero let's try to connect. So, Two of Pentacles, it just means na medyo hirap kayong mag-balance kasi more on sa pera to or sa work. So, baka mas nauunan yung i-priority ang work nyo kaysa ang love life or the other way around. Pero nakikita ko naman sa Ace of Pentacles, sa work din yan baka workaholic kayo, mga pile number 2. Well, wag naman sa ganon. Pero nakikita ko namang magpapakasaya kayo kasi nga mayroong the Fool dito and Six of Wands. So, magtatanggap or ma-achieve nyo naman yung gusto nyo na mag-holiday or what, together with your fam or loved one, or kung single kayo, makakamit naman kayo na tao ng, let's say, na prospects. Ayan. Either sa ibang lugar. So, kailangan nyo magala. Ganon. And Eight of Wands. So, I can see na through communication din, mabilis na pangyayari to. Or mabilis na magaganap na may makahalubilo kayo or let's say, mag-click agad kayo. Ganon. And ayun, nakikita ko so far. Halos same lang din na or hindi naman halos same ng pile number 1 kasi sa Six of Swords na. Pero doon iba naman. Well, anyways, ito ay reading nyo, pile number 2. So, ayun. So, magpapaka
kabog kayo dito sa The Fool. You'll be trying something new, yung mga hindi nyo pa nagagawa, and maging successful naman kayo. Or, kung gusto nyo pumunta sa mga ibang lugar, ayan, nakikita ko naman. And, baka gaya kayo ng friend ko habang nagbabaksyon ay nagwo-work pa din. My God. Kaya yun, hindi ko alam kung bakit. Or nakalimutan siguro mag-leave. Pero in any case, hindi nyo pa rin makakalimutan mag-enjoy. Or to mingle. Ayan, to mingle kung kayo ay single. So, let's get some other confirmation. Let's use this deck. Ano natin to? Ano natin kung ano pa may dadagdag sa love life portion ng pile number 2. So far na, ayun, halos puro mga new beginnings ang nakikita ko so far. Sa pile number 1, ganun din eh. So, baka nagre-resonate din kayo sa pile number 1. Pwede nyo rin siyang balikan or pakinggan. And, tingnan nyo na lang kung saan mag-resonate or kung saan, ayun nga, magre-resonate kung saan part doon. Okay. Oops. Ano to? Oh. Okay, kuha pa tayo ng isa. Wait lang. Ayaw lumitaw eh. Kuha pa tayo or shuffle tayo. Sensya na sa pag-aantay. Wait. Okay. Lumabas na siya. So, ayan. Or, basahin na nga muna natin. Lapit natin sa camera. Hindi kita. Kita na ba? Ayan. So, sabi dito, when it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay, so, parang nagre-represent din to sa Fool. Ayan. So, parang happy-go-lucky lang. Huwag masyadong magpaka-stress or overthink about sa isang bagay or about sa heart nyo. So, take or piliin nyo kung ano yung nafe-feel nyong tama. And kung, let's say, hindi ganun kaganda yung outcome, at least you learned something from it. So, mas nag-expand ang inyong understanding about sa buhay and sa love. So, ganyan yung sinasabi or nagre-represent din sa Fool. Ang galing mo, Okay. So, ito naman, don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Wait, parang contradicting to. Wait, i-connect natin. Don't make it based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself. Okay. So, pwede nating masabi na, ayun nga. So, every decision comes, let's say, contradicting kasi ito eh, oh my God. Or, ayun nga, parang in a deeper sense, kung ano man yung gusto nyong gawin, dapat yun talaga yung ninanais nyo. Ayan. So, ganyan din yung Fool. Or yung Fool card. They want to go out, explore the world. So, yun talaga yung ninanais niya. So, kung kayo guys, may matagal na kayong gustong gawin, or that's deep in your heart, this is just a confirmation na this is the time
na pwede nang gawin ng gusto niyo. Or kung ano man yung ninanais ng puso niyo. Wow, napaka deep naman yun. Medyo ako din nawindang din ako sa explanation ko, sorry. Pero, in general, ayun nga. So, go out, pile number 2. Try things that you have not done before. And, I can see na you know what you're doing. Yeah. So, hindi kayo yung taong nagtitake risk. It is something na talagang pinagplanuhan din na masasabi natin. But in any case, meron tayong 6 of Wands. So, whatever it is, magiging successful ang gusto nyo mangyari. So, in terms, or let's say, sa love life, ayun nga, go out, mingle with others, and there's a high chance na you'll be able to meet someone na same vibes nyo, or mabilis kayong mag-click. Ayan. For singles, ha? Pero, kung in a relationship naman kayo, ayun, so, go out and you'll be able to fast communication. Let's say, mabilis kayong makakapunta sa gusto nyong paroroonan. Ayan. So, hopefully, that resonates, guys. And that's the end of our reading. So, hopefully na nag-resonate nga yung sa personal, sa wealth, or sa career din yun. And ito, love life part or love life portion. And kung nagustuhan nyo tong reading na to, don't forget to like and subscribe or share this video as well to others. And kita-kits sa upcoming videos. Bye! Hi, pile number 3. So, napili nyo ang Mystical Manga Tarot. May red jasper. Ito ang reading para sa inyo. Okay. So, let's move about your personal reading. Ito yung first part. Okay. Hingi tayo ng help sa inyong spirit guides, ancestors, or kay God, kung kanino man kayo naniniwala. Let's see kung ano ang ibibigay na confirmation sa atin. Okay. So, meron agad tayong wait, malabo. 7 of Swords. Okay. So, yun ang first card sa parang malabo siya. Ayan. First card para sa inyong personal November tarot reading. Walk tayo ng iba, syempre. Let's see. Ito. Okay? Let's moving on. Pile number 3. Bakit? Puro mga... Okay. 8 of Swords. Ayan. I don't want to assume, pero tingnan muna natin yung ibang mga baraha. Ito ay The Hermit. Okay. Papa tayo na tatlo. Let's see. So far, hindi ko pa masyadong nakikita yung overall kasi wala pa nga ibang mga baraha. Pero, let's see. Ayan. King of Wands. Okay. Last two. Ayan. Ano yan? Queen. Okay.
So, same ng pile number 2, lumabas parehas ang King and Queen. Pero, of course, magkaibang decks. So, baka nagre-resonate din kayo sa pile number 2. So, you can check it out as well, guys. Pero, tingnan natin kung ano pa masasabi ng huling card nito. Let's see. Or, I mean, sa pile number 2, lumabas din yung King and Queen sa personal portion. So, gaya din ng sa inyo, pile number 3, sa personal portion. And last, we have the Hierophant. Okay. So, I'll be taking a look with the energy of your cards, pile number 3, kung ano ang sinasabi nito sa inyo this upcoming November. Okay. Hermit, tapos Hierophant, tapos King and Queen. Okay, so you can take what resonates sa sasabihin ko, of course. Kano naman sa lahat ng tarot reading. Hindi naman sa lahat mag-resonate. So, I can see you pile number 3 na napaka-passionate, energetic, that's also idealistic, or napaka-hyper na, or hype na person. Or, baka pwede din nating masabing malakas ang dating ng November para sa inyo. So, nakikita ko na parang let's say lie low lang muna kayo this November. So, the Hermit, most likely focusing oneself muna kayo, or baka chill lang muna kayo sa bahay. And so, Seven of Swords, though, let's say hindi ganun kaganda ang meaning, or well, most of the time ganun nga yung sinasabi nila na ang Seven of Swords represents lies, deception, so theft, pagnanakaw. So paano ba natin kukonect yan? Tapos sinundan pa ng Eight of Swords. Ayan. So, hindi ko alam, pile number 3, kung nasa hard part kayo ng life, or baka hindi ganong ang dating ng November para sa inyo. So, parang kailangan nyo mag-ingat nga dito sa Seven of Swords. Tapos, sa 8 naman, parang stuck lang kayo in a baka sa Hermit din yan, stuck lang kayo sa bahay, or parang gusto nyong lumabas, gumala, or may puntahang place or puntahang iba, pero parang may pumipigil sa inyo. Yan. And we can also say na parang yung answers na hinahanap nyo nasa harapan nyo lang, pero hindi niya pa rin nare-realize in general. Parang ganun. Pero in any case, nandiyan naman ang Hierophant. So, parang, okay. So, baka magka-akibat ang Hermit tapos ang Hierophant. So, parang stay at home lang kayo. Nagninilay-nilay doon. So, doon na kayo dadasal sa paparating na holiday. So, parang may something na pumipigil, or kung saan reason para hindi kayo makapunta. Kaya naman ang gagawin nyo ay in spirit na lang ang inyong let's say ambag, ganon. Or kung malabo pa rin sa inyo, for example, parang
ang inyong mga loved ones na, let's say, deceased, or yung mga nasa puntod, or yung mga gusto nyong bisitahin ay nasa probinsya, pero something na hindi kayo makakapunta, probably sa work, or naubusan kayo ng ticket, or walang pera pang biyahe. So, ang gagawin nyo na lang sa bahay, or kung saan man kayo nakatira, or let's say nangungupahan, so doon nyo na lang ibubuhos lahat ng ano nyo. So, doon na kayo magdadasal, magtitirik ng kandila, or what. But, in any case, ayun nga. So, parang dahil low lang muna tayo, pile number 3. Kasi parang prone din tayo sa lies and deceptions, or ganun nga, parang hindi ganun ka ano ang November natin. So, ingat-ingat tayo. But in any case, ito yung first part. Meron pa tayong ibang deck na tutulong sa atin kung ano ang pwedeng idagdag. Let's see kung ano kasi parang, well, in a sense, parang kulang pa yung explanation. Wala pa tayo na other confirmation dito. Okay, ito ay wait, tayo exposed and revealed. Ayan. So, tamang-tama siya sa 7 of Swords. Dito na lang. So, may something na that will come out in the light of truth. Ganon. Kasi nga, nag-iingat nga tayo, pile number 3, sa lies and deceptions, or sa theft. Pero, lalabas din ang katotohanan. Malalaman nyo kung I cannot say if it's a good thing na malaman ng katotohanan or what. Pero, yun talaga ang kailangan nyo marinig. Or, malaman nyo. Or makita. Kasi, it's symbol na nagre-represent ng mata ang ating card na to. So, sa pagninilay-nilay pala natin pa number 3, makikita natin ang ating hinahanap. Or we can see through the lies. Masasabi natin ganun. And we can also see the truth that we are looking for. Kasi 8 of Swords. Parang hindi nga agad makita yung hinahanap na answer kahit nasa harapan mo na. So, madali mo namang makikita yon. Or you will able to realize those answers are just in front of you. Okay. Okay. Ano to? Okay. Ulit. Reshuffle. So far, parang may enlightenment na nagaganap sa inyo. Pile number 3, this upcoming November. Kasi sinusuportahan din ng Hierophant nun. So, makikita nyo na ang inyong hinahanap na sagot or kung ano man yun. Okay, medyo nakakaroon na clarity. And ito ang nating nakuha. Healing the heart. Ayan. Pakalimutan ko. So, this is number 23. Baka significant para sa inyo yun. And this one is number 21. Ayan. So, baka may something na mangyari sa 21, November 21 or November 23. It's up to you guys. Or pa number 3 kung paano nyo i-interpret yan. But in any case, healing the heart, it may also, asan ba yan? Ito. It may also correspond sa Hermit.
kung saan lie low muna kayo, focus muna tayo sa self natin, or specifically, we are in the process of healing. Ayan. So, healing and focusing on your spiritual, let's say, ano ba tawag doon? Or samba? Or nananalig muna tayo, ganyan. Focus muna tayo sa mga ganong bagay. Pero nakikita ko pa rin, hindi pa rin nawawala ang inyong pagka-activeness, energeticness, or passion. Yan, passion. Dahil dito sa King and Queen of Wands. So, malaking effect din yan. Or baka, or gaya nga na sinabi ko, baka nagre-represent yan sa mismong month ng November na lakas ang dating sa inyo. Okay. So, hopefully, medyo malabo ang ating personal sa inyo. Pero, try kong i-summarize. So, ayun nga, parang malakas ang magiging dating na month of November sa inyo. Pero, hindi naman kayo magpapadaig. Which you will lie low, stay at home, and being careful sa mga something na let's say kasinungalingan or lies, deceptions, and you are focusing on finding the truth, seeing through the lies, and improving your let's say self, you're healing your heart, and getting high spiritual clarity. Ayan. So, ayun. Ang nakikita natin sa inyong personal month of November 2023 prediction. So, let's move forward sa inyong second part. And it will be the wealth, or pwede rin natin sabihin career portion. Okay. Okay, hi pal number 3. Kinlear ko na muna yung table para sa inyong second part, which is your wealth or career portion. So, let's start now. Let's see. Hingi ulit tayo ng tulong sa inyong mga gabay, spirits, God, or sa inyong mga pinaniniwalaan. Uy, okay. Ano to? Okay, meron tayong Temperance, Chariot, okay. Kuha pa tayo ng other confirmation. Oops, bilis ah. Ito ay King of Swords. Let's see. Tapos, meron tayong okay. Knight of Swords. Ayan, lapit natin. Knight of Swords. Okay. Parang wala masyadong description. Or wala man lang tayo nakuha pentacles or coins na inyong wealth. Pero, we can see that, or masasabi natin na ito ay nade-describe sa state of your mind. Kung paano kayo handle or kung paano kayo maghawak ng pera. So, dito sa Temperance, magaling kayo mag-balance. So, hindi ganun kayo kagastos. And hindi nyo rin masyadong tinitipid ang sarili nyo. And meron tayong Knight of Swords. So, mabilis. Mabilis na baraha to. So, alam nyo, or parang alam nyo rin kung ano yung gusto nyong gawin. Or which, in this case, kung paano kumita ng pera. And
King or kagaya ng Knight of Swords, meron tayong the Chariot. So, parehas silang mabilis na card. So, ito naman, it just means na walang obstacles sa goal nyo. So, kung ang goal nyo ay magtayo ng business, mabilis nyo namang makakamit yon, or walang balakid, smooth, or ayun nga, smooth ride lang ang inyong magiging pagtatayo ng business. Walang problema sa requirements, tapos mabilis na kayo makakahanap ng pangkapital. Ganyan na nakikita ko sa inyo. Tapos, King of Swords. Ayan. So, parang a knight, or masabi natin na-promote a knight into a king. So, King of Swords, it just means that you have the mind capacity para mag-handle ng pera, as we can say, or parang masasabi natin, or, yun nga, ganon. Right capacity ng pag-iisip kung paano mag-handle ng pera. So, hindi nyo hinahayaang malugi or masayang ang pinaplano nyong or binabalak nyong itayo, or let's say may pahulugan kayo, magaling kayong magpaikot. So, hindi nyo hinahayaang malulugi kayo or walang balik sa inyo. Dapat at least may interest man kayong makuha and kaya nyo mapalago yung inyong kapital. Ayan. So, napakatalino nyo guys, or pile number 3. Yun yung aking nakikita dito. And balance lang din kayo. Hindi kayo ganong, or hindi nyo ginigipit ang sarili nyo, and hindi nyo rin or hindi rin kayo nagpapakagasta ng basta-basta. So, let's use other deck here for other confirmation. Let's see kung ano pa masasabi para sa pile number 3. Okay. Masyadong malapit ata sa camera. Ngayon natin. Medyo mahihiyain nga tata. Let's see. Okay, ito. Ano siya? Uy! Taray nyo, file number 3. So, luck is on your side. New moon in Sagittarius. And, ano ba to? Ganito natin. Ayan. So, kuha pa tayo ng isa. Gandang card na yan para sa inyo. Oopsie. Ay, parehas kayo So, lumabas din tong baraha na to sa, tama ba? Sa pagkakala ko ay pile number 2 sa wealth din. So, baka hindi nyo talagang pakinggan din yung pile number 2. Pero, it's up to you na, guys. Okay. Ay, wait. Hindi ko pala nasabi, no? You're very close to achieving your goal. Give us moon. Okay. So, ayan. Hindi lang kayo equipped ng right mindset or ng matalas sa pag-iisip, pile number 3, pero meron din kayong swerte na ano ba tawag yan? Katabi nyo or na kaalalay nyo. Ayan. So, hindi kayo nagtitake risk. You plan very well ahead, pile number 3, and sinasamahan pa ng swerte yon. And, ayan, napakalapit nyo na ma-achieve ang goal nyo. So, gaya nga ng Chariot, mabilis na pagdating or walang balakid, walang obstacles para makapunta doon sa gusto nyong patutunguhan, or kung ang aim nyo ay makapagtayo ng business,
or pahulugan na umiikot, or let's say financial freedom, makakamit nyo yan this upcoming November. Yan. So far, maganda ang nakikita ko sa inyong kapalaran sa wealth. Tuloy na lang yan. And ayun guys, or ayun, pile number 3. Napaka-paras ng pag-iisip nyo. You know what you're doing. You're not taking risk. Or, if you're taking risk, calculated risk naman ito. So, ganun ang aking nakikita. Na all. Well, yun na nga. So far, nagustuhan nyo tong reading na to about your sa wealth portion. Let's move forward na sa inyong love prediction or love portion for this month of November. Let me just clear the table up for you. Hi, pal number 3. So, nandito na tayo sa section para sa inyong love portion for this November. Okay. So, hingi ulit tayo ng tulong sa inyong mga gabay or sa inyong mga pinaniniwalaan. Let's see. Okay, meron tayo. What's this? Ano natin? Okay, so 3 of coins. Ayan. Ano nga ba yung 3 of coins? Ayan, naalala ko na. Tapos, uy, devil, why? Tapos, number 15. So, baka may something significant sa 15 or multiple of 3s. Pero, check muna natin yung ibang mga baraha kung ano pa ang kanilang masasabi sa inyong love prediction this November. Let's see. Okay. Ayan, nalalag siya. So, ano to? Hirap naman bunutin. Wait, Page of Wands. Okay. Tapos, ano pa? Okay. Talaga ba? O, sige, ito na lang. Ayan, 2 of Swords. Tapos, 9 of Swords. And 4 of Cups. Hi, guys. So, medyo kakaiba to. Hindi ko lang kung bakit. Pile number tama ba? Ayun, pile number 3 mo, papa. Pile number 4 ako eh. Okay. So, sa love life, it just shows na hindi ko lang kung bakit, pero I'm seeing multiple prospects. Or, kung single kayo ha, ayan, may nakikita akong maraming mga mga interesado sa'yo or the other way around. Okay. So, 3 of Pentacles, it just means na, or again, in single, or kung single kayo, baka may ma-meet kayong mga prospect or mga taong pwedeng magustuhan nyo or magustuhan ka sa work. Na nasa work, I mean. Yan. Pwedeng mga katrabaho nyo or something na tumutulong sa'yo. Ganyan. Kasi collaboration ang 3 of Pentacles. So, malaking chance na may makamit kayo in your workplace. Ayan. And, yun namang mga, or let's say, dalawang tao kasi nakikita ko na pwede nyo ma-meet. Either siya ay may energy ng Page of Wands. So, ang Page of Wands, let's say parang ano ba tawag doon? Bigatilyo. Yun, bigatilyo pa lang. In a sense. So, they are just in a stage of parang looking for fun.
Ganon. New things, experiences, pero napaka-passionate nila. Napaka-passionate and hindi ka maboboard sa kanila. Ganyan. Tapos, the other person naman na nakikita ko ay ang the devil. So, or may energy ng the devil. So, ayun. Let's say in a sense, napaka-hot nila. Ganyan, napaka-hot. Ganon, parang isang kasalanan na ang sama ng term ko doon, sorry. Parang, ano ba tawag doon? Parang makasalanan in a way, ganon. Or, seductive, ayun. Bayan, nahirapan ako sa word ko. Guys. Anyways, balik tayo. So, ayun nga. So, meron tayong isang bigatilyo na napaka-active, energetic, hindi ka maboboard, and meron naman tayong may energy ng devil, kung saan napaka-seductive niya in a way, pero hindi rin natin sure kung or napaka-flirtatious, or pwede rin silang let's say, mang-akit din ng iba kasi napaka-attractive nila so di nila kasalanan yun. So, dito, Two of Swords, parang nahihirapan kang pumili kung sino, or kung alin, or kung anong gusto mong gawin. And, pwede rin natin makaakibat itong Four of Cups kay Page of Wands. So, ito kasing Four of Wands ay representing boredom, stagnancy. So, baka okay, in a scenario, just a scenario, baka in a time na bored ka sa inyong workplace, ganyan, parang walang masyadong ginagawa, napaka-slow ng day, baka tsaka mo siya mamimit mo si Page of Wands para, let's say, bigyang buhay ang araw mong yun. Napaka ng term ayan. Tapos, ang devil naman, so, ito, Nine of Swords, either you are experiencing some stressful situation sa work, or in general, kahit hindi sa work, and tsaka mo siya mamimit si person na may ganyang energy. So, parang siguro i-entertain ka naman niya or tutulungan sa iyong problema, or the other way around, baka siya mismo yung magbigay ng problema sa'yo. Sorry for the term. Sabi, hirap naman i-explain ito. Pero in any case, ganun yung akin nakikita dito para sa inyo, pile number 3. So, para sa singles, ha? Tapos, let's try naman para sa mga in a relationship or in a situationship, kung ano yung magiging meaning nito. So, let's see. Pag in a situationship or relationship. Okay. So, parang ganun lang din. So, most likely, nagtutulungan kayong dalawa. Nagko-collaborate kayo. And you give each other's let's say, ayoko namang entertainment, pero fun. You keep each other smiling. So, hindi nyo hinahayaang maboard kayo sa isa't isa. So, you make ways or things para malibang. Kahit nahirapan na kayong mamili kung ano man yung gusto nyong gawin. And medyo stressful na din yung let's say, makaka-encounter kayo na something stressful or challenging. Pero malulusutan nyo rin yan kasi you have each other's back, collaboration. And there are times that you will be, let's say, naughty. Ganun na lang. So, baka maging ganun nga, napaka-passionate ng inyong magiging month of November kung kayo ay in a relationship.
So even though there are some challenges that you may encounter, you have each other's back naman para support or para malagpasan ng mga pagsubok na yan. Okay. So let's get some help from another pile here, or I mean another deck, kung ano pa yung may confirmation agad. Okay. Ano to? Okay, tatlo. So, ito yung natatanging pile na may tatlo nito. Okay. So, una ay deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Okay. Ang gandang meaning or ang gandang message. Tapos, close your eyes and tell nabubulan ako, sorry. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Ayan. Okay. Tapos, lastly, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Oh, how sweet naman. Noon na lang. Okay. So, base dito sa, nasa ba yung stick? Ayan. So, base dito sa una. So, parang sinasabi nito sa Two of Swords. So, kahit nahihirapan ka sa options or nahihirapan ka mamili, alam mo naman sa sarili mo or alam mo naman kung ano yung nasa puso mo, yung sagot na gusto mong makuha or yung, let's say, option na gusto mong piliin. So, pwede siyang, kung single kayo, ayan, pwede kayong, or kung nahihirapan kayo mamili dito sa dalawang to, alam niyo naman kung ano yung gusto nyo, or kung sino yung gusto nyo. Tapos, yun nga, as what the message says, so, you deserve to feel joy. Katindilan muna ko. Excuse. Okay, sorry sa delay. So, what I'm trying to say dito ay kahit namumroblema kayo or kahit anumang circumstances na yan, you deserve pile number 3 to feel joy. And yes, you deserve to be joyful in any circumstances. And dito naman wait, paano ba i-connect to? My beloved, parang pang LDR to eh. Ayun nga. So parang we can say in a sense na kahit bored kayo, mayroon pa rin magpapasaya para sa inyo. Yan. There's someone will fill that gap of boredom or that stagnancy kung saan walang nangyayari. So, mayroong someone na magpapasaya sa inyo, which, or pwedeng magbigay ng time and love para sa inyo. Okay. So, yun ang akin nakikita sa inyong love portion pile number 3. So, in summary, parang in singles, pwede kayong makamit someone or, someone in your workplace. And it's either meron silang energy ng Page of Wands, Bigatilyo, or energy ng the Devil, kung saan ay hot daddy, ganon. Or hot mama. Sorry. And which they will able to fill your gap or help you out in times of boredom or crisis. And kung in a relationship naman, so you will able or you two have each other's back. You won't let other feel lonely or feel bored, and you will able to
overcome challenges, and to know what you desire of. Yan. So, ayun. Kung may mag-resonate man, guys, that's good for you. And, or, let's say, take what resonates, leave what's not. Kung nagustuhan nyo tong reading na to, please like and subscribe sa akin channel. Or, i-share nyo na rin for sa inyong mga friends or family. And with that, that concludes my tarot reading for this upcoming month of November 2023. Thank you guys. See you on my next video. Goodbye.